Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagpa-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot na natural. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes, yung may simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa friends and family at iba pa ninyong kilala. Bago ko po umpisahan ang pag-tips tutorial ko, pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po pong mag-grow at marami po natin matulungan na mahirap nating mga kumbayan na umaasa sa mga libreng gamutan. Sa paligid ng bahay nila, meron po sila nakukuha ng mga natural na halamang gamot na libre. Ang tips tutorial ko po ngayon, yung kung bakit nasisira ang ngipin at paano alagaan yung ngipin. Ito na po yung unahin ko. Bakit nasisira ang ngipin? Tips number 1, kasama na po dito yung bata saka matanda. Tips number 1, kaya nasisira ang ngipin natin, madalas kumain tayo ng matatamis. Di ba mahilig talaga yung mga Pilipino, lalo na sa mga bata or sa mga babae kasama ng lalaki. Pero maraming porsyento ng mahilig kumain ng matatamis, babae, ganun din yung bata. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, kaya nasisira po yung ngipin natin, kumain tayo ng karning baboy, lalo na yung karning baka. Kasama po dyan, tapos prutas, lalo kung hapunan yung kain mo sa hapunan. Ito po, tips number 2. Kapag kayo kumain ng karning baboy, lalo na yung karning baka, tapos may prutas, siyempre yung, di ba kapag kumakain tayo ng karning baka, sobrang singit sa ngipin natin. Ganon din yung prutas, lalo na kung mansanas, kasama yung balat na kinain mo. Di ba sobrang singit niya sa ngipin natin. Kung hindi po tayo nag-toothbrush, take note po ha, take note, comment po kung totoo ito, comment po. Kapag hindi tayo po nag-toothbrush at kumain tayo ng hapunan, ganun din po sa bata, babae or lalaki, kasama na po dito. Siyempre kapag hindi ka nag-toothbrush, nandun na yung tinga mo sa ngipin. Kung kumain ka ng karning baka or baboy, ang mangyayari niyan, habang natutulog ka, yung bakterya pumapasok sa ngipin mo. Utay-utay kakainin yung singit mo sa ngipin, kung singit na karning baka yan, singit na karning baboy na karni, utay-utayin yan. Tapos pag yan ay wala na makain, yung gilagid mo, yung di ba may laman tayo dito sa ngipin, yun na rin yung kakainin kasi amoy karni or amoy meat o amoy beef. Kasama na yung kung may prutas yan na nakasingit. Yung bakterya kasi kapag gabi, lalong umaatake yan, lalo na sa ngipin natin, hindi tayo nag-toothbrush. Siyempre malansa yung bibig natin o bunganga natin. Yung lahat ng beef or lahat ng karning baboy, atakihin yung ngipin natin hanggang sa mabutas. Gawa ng bakterya, hindi tayo nag-toothbrush. Ganon din kapag kumain tayo ng prutas, hindi tayo nag-toothbrush, lalo na kapag gabi. Importante po yan, number 1 na mag-toothbrush kayo. Pangalawa lang yun sa umaga na importante sa pag-toothbrush, kasi pag gabi mahabang oras pa na yung ngipin mo, papasukan niya ng bakterya habang natutulog ka. Kung madumi ang ngipin mo, kung malinis, hindi yan papasukin ng bakterya. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, isa pang pinasisira ng ngipin natin, hindi tayo nag-toothbrush everyday or once a day mag-toothbrush tayo, kasi hindi natin maiwasan ng ganon, lalo na kung busy tayo sa trabaho o 24 hours tayo nagtatrabaho. Minsan nga hindi ka na nakapag-toothbrush ng araw, aminin, di ba? Nagawa na ninyo yan sa sobrang pagod ninyo, hindi na kayo nakapag-toothbrush ng ngipin. Yun, umpisa na yung pagkasira niyan, papasukin na kayo ng bakterya. Tapos ang mangyayari niyan, kapag kayo ay pinasok ng bakterya, yun, sira yung ngipin ninyo. Yan yung tips number 3. Hindi ka nakakapag-toothbrush ng 3 times a day. Yan, importante din po yan, tips number 3. Tips number 4, ito naman po, gusto ninyong laging
malinis ang ngipin ninyo, gusto nyo hindi masira, ito po, mag-toothbrush po kayo everyday. Yung toothbrush po ha, paano ba ang pag-toothbrush? Ang pag-toothbrush sa taas, pa ganyan. Tututbrushin mo pa ganyan toothbrush. Sa baba, ganito. Yan. Tapos dito, isama na ninyo, mas madumi kasi yung natin sa ngipin, yung dito, yung anong tawag dito, yung bagang. Kasi yan yung dudurog ng kinakain natin, anong uri man ng pagkain natin, siya yun ang dudurog, kaya mas madumi yan. Kaya dapat mas ganda yung linis natin dyan sa bagang. Yan po yung tips number 4 para sa pangalaga ng ngipin. Tips number 5, the last. Gusto mo matibay ang ngipin mo, malinis? Hindi, ako po nagsasabi sa inyo ha, gusto mo matibay, malinis ang ngipin mo, hindi po kaya ng toothbrush lang araw-araw para yung ngipin mo maalagaan ng matibay, hindi siya masira. Ito po ya, ang dapat po dyan, tuwing kalahating buwan, or hindi ninyo alam yung, tuwing 6 months pala, magpapalinis kayo ng ngipin. Every 6 months. Siyempre yung lahat na nandito yung natin, yung iba dyan may mga tinga-tinga dito, hindi abot ng toothbrush natin yan. Ang kailangan talaga yan, linisan, magpa-cleaning kayo sa dentist. Yung mga kilala ninyong dentist ha, huwag kayo magpa-cleaning sa hindi niyo kilala na dentist, baka yung dentist na piki, yung may license, makikita mo naman yun doon sa labas, dentist, nakalagay doon yung PRC license niya, yan. Tapos matagal na siyang may pistoron, yan, legit na dentist na yan. Kaya nasabi ko sa inyo, dapat sa legit, delikado kapag hindi tunay na dentist na yung nagkuhan sa inyo, baka may infection kayo. Hindi niyan alam kung ano yung gamot na i-resita sa inyo, tatakasan lang kayo niyan kung na-infection kayo. Kaya sa mga dentist na legit, yung lisensyado. Yan po yung tips number 5 para sa paglinis ng ngipin. Every 6 months, magpalinis kayo, cleaning ng teeth para lalong tumibay or lalong mas malinis. Hindi po kaya ng toothbrush araw-araw yung sobrang linis ng ngipin natin kasi yun nga, yung dito, hindi yan lahat na kukuha ng toothbrush. Kahit anong tilos ng toothbrush, anong talas, hindi lahat nasasagad makuha. Kaya kailangan ng cleaning every 6 months o 6 na buwan magpalinis po ng ngipin. At hanggang dito na lang po yung tips number 6, kasama na po yung bakit nasisira ang ngipin natin, yung 3, yung 2, paano alagaan yung ngipin natin. Sana po ay may tulong ko sa inyo tungkol sa pangalaga ng ngipin, tungkol sa nakakasira ng pagkain. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, paki-likes po and paki-subscribe and paki-share. Thank you for watching. I'm LBT. Bye-bye.